Hello, mabuhay. Ako po muli si Binibining Girl Ann Fernandez Gutierrez at sa susunod na talakayan ay ating pag-uusapan ang panitikang pandaigdig, ang panimula sa mga anyo at impluwensya ng panitikan sa buong mundo. Okay, by yours truly. Okay, hayaan niyong basahin ko muli ang introduction. Ang panitikang pandaigdig ay sumasalamin sa mga kwento, tula at dula mula sa iba't ibang kultura. Kapag kanina sinabi nating panitikang panrehiyon, ito ay hinggil sa iba't ibang mga lugar sa isang bansa. Ngunit dito, kapag sinabi nating panitikang pandaigdig, ito ay sumasalamin sa kultura ng bawat bansa. Sabi nga dito, ay sumasalamin sa mga kwento, tula at dula. Ano nga ba ang panitikang pandaigdig? Ito ay ang kabuuan ng mga akdang pampanitikan na kinikilala sa buong mundo dahil sa kanilang masining na anyo at universal na mensahe. Layunin nito na pag-isahin ang damdamin ng tao sa kabila ng pagkakaiba ng wika at bansa. Okay, dahil nga sa akdang pampanitikan o pantikang pandaigdig dito na lumalabas ang ating wika, ang ating kultura ng isang bansa. At ang sinabi dito na pag-isahin ang damdamin ng tao sa kabila o pagkakaiba ng wika at bansa. Magkakaiba man tayo ng wika ay napapahalagahan natin sapagkat meron tayong tinatawag na panitikang pandaigdig. Ito naman ang kahalagahan ng pag-aaral, ang pag-unawa sa kultura. Nagbubukas ng isipan sa iba't ibang tradisyon at paniniwala ng ibang bansa. Sa mga nasa modernisasyong mundo na ngayon, kapag nalaman natin ang ating kultura, noon pa man, dito magbubukas ang ating isipan kung ano nga ba ang kanilang sinimulang tradisyon at kultura noon. Pangalawa, ang universal na katotohanan. Ang pagdating sa panitikang pandaigdig, syempre ang nilalaman nito ay puro mga katotohanan o realidad. At syempre ang susi ng kasaysayan. Nagsisilbing talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa buong mundo. Kaya nga, nakakabilib ang mga manunulat sa panitikan sapagkat dito nila itinatala ang mga mahalagang bagay na kanilang nakikita noon na kung saan tayong mga tao ngayon ay may kalayaan tayong mabasa ang mga panitikang kanilang sinulat noon. Kung kaya sinabi dito na ang kahalagahan ng pag-aaral sa panitikang pandaigdig ay susi sa kasaysayan. Okay, ang agos ng panitikan, alam naman natin na sa ancient ay ang Iliad at Odyssey ang kilala rito. At ito ay mula kay Homer. Sa medieval, ang Divine Comedy, komedya, ay nakakatawa mula kay Dante. At sa Renaissance naman, ang isa sa mga pinakasikat at isa sa pinakamatalinong manunulat ay si William Shakespeare. At syempre ang modernismo, realismo at existentialismo. Sa mga mambabasa ngayon, ang pinakagusto nilang sa tingin kong binabasa ay syempre ang realismo at existentialismo. Ito ay yung kanilang mga nakikita. Okay, so ayun ang ating agos ng panitikan. Tako naman tayo sa mga akdang humubog sa mundo. Ito, yung sinabi ko kaninang Iliad at Odyssey na kanluraning epiko ni Homer. Dito natutunan ang mga konsepto ng kabayanihan at tadhana. Kabayanihan means pagtutulungan at pagkakaisa. Siyempre, ang pangalawa, ang Divine Comedy ni Dante. Isang obra nito na nagpapakita ng espiritual na paglalakbay ng tao mula sa impyerno patungong langit. Divine Comedy. Narito rin ang ating mga tradisyonal na akda. Tayong mga Pilipino, syempre sa Pilipinas, meron tayong epiko at alamat. Ganon din sa ibang bansa, meron din silang epiko at alamat. Kapag sinabi nating epiko, syempre ito ay ang naglalaman ng mahabang kwento ng bayani at pakikipagsapalaran.
rin ay hinggil sa kabayanihan katulad ng na ating nabanggit kanina, ang Iliad at Odyssey. At syempre, ang alamat, paliwanag sa pinagmulan ng bagay o lugar. Dito sa Pilipinas, marami tayong mga alamat. Ang alamat ng saging, ang alamat ng basta maraming pagdating din sa mga prutas madami. At syempre, ang iba pang alamat ng ano pa ba? Yung pinaka-paborito na, kalimutan ko naman na yung paborito na ng kaklase na lagi naming binabanggit na. So, ayun, marami tayong alamat na dapat matutunan. Ang alamat ay nagbibigay din ng aral. Ganon din ang epiko na dapat nating pahalagahan. Okay, so, tula at awit. Kagaya ng sabi ko kanina, kapag dating sa tula, may mga malayang taludturan, may bilang, may sukat. At pagdating sa awit, ganun din, may sukat din, minsan malaya. At mula sa traditional na sakman hanggang sa modernong spoken word, patuloy itong lumalago. Tula at awit ang nagpapahayag ng damdamin sa karanasan sa masining na paraan ng isang tao. Okay, so dula at mitolohiya. Kapag sinabi nating dula, ito ay kwento sa entablado. Napapanood natin sa entablado mismo. At syempre, ang mitolohiya, ang kwento nagpapaniwanag ng mga paniniwala. Ito ang mga diyosa at Diyos-Diyosan. Kontemporaryong panitikan. Dumako naman tayo dito. Ang nobela at maikling kwento. Katulad nga ng sabi ko kanina sa panitikang panrehiyon, ang pagkakaiba nito ay mula sa salitang maikli. Sa maikling kwento, nagkakaroon lamang tayo ng iilang pangyayari, iilang mga tauhan, samantalang sa nobela ay nagkakaroon tayo ng maraming mga tauhan, maraming pangyayari. So, ayun ang pagkakaiba ng nobela at maikling kwento. Ito naman ang sanaysay at kritikang pampanitikan. Ang sanaysay ay personal at mahinahong pagninilay. Samantalang ang kritikang pampanitikan naman ay masistematikong pagsusuri ng teksto. Kritika nga kaya dapat masistema tayong sumuri ng isang panitikan, at samantalang ang sanaysay personal lamang na pagninilay. Panitikan sa digital. Dahil nga nasa modernisasyong mundo na tayo, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa nagkakaroon ng panitikan sa digital. Kapag sinabi nating panitikan sa digital, ito ay ang mga nababasa natin sa ating mga cellphones, ating mga laptop, na nakapaloob doon. Ang panitikan kasi ay hindi lamang sa mga sulat-sulat, sa mga bata, sa mga librong nababasa, kundi sa mga nababasa rin sa online. Siyempre, narito na ang ating konklusyon. Ang panitikang pandaigdig ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba at pagkakaugnay ng tao. Mula sa epiko hanggang sa digital na tula, nag-uugnay ang mga kwento sa ating pagkakakilanlan. Yon, pagkakakilanlan bilang Pilipino, pagkakakilanlan nila sa ibang bansa. Okay, dahil nga tayo may iba't ibang kultura, doon na pumapasok ang ating pampanitikang pandaigdig. So, nais kong basahin ito, walang hangganan ang panitikan. Ito ay ang tulay na nag-uugnay sa kahapon, ngayon at bukas. Kung kaya't, kung paano natin pinapahalagahan ang ating panitikang panrehiyon, ganun din dapat ang ating panitikang pandaigdig. Na dapat din tayong bumasa ng iba't ibang panitikan mula sa iba't ibang bansa, sapagkat ito ay nakasulat naman na ay may mga version naman na nakasulat sa Ingles. Okay, so maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.